Hey yo, good day everyone. Ako po si Skyrico. Welcome to another video dito sa Man Panot Cannot Ride. Umakyat tayo at meron tayong mga bagong natutunan from Dave Moss. And Dave Moss is one of the best motorcycle suspension tuners in the world, if not the best. Kausap ko na siya for 3 years at ang dami ko natututunan sa kanya. Now, this one, okay, umakyat ako nung one time, very dry yung conditions, hot and dry yung conditions. Ang ginamit ko nun na pressure sa gulong, ang nilagay ko sa unahan is 36 at sa likuran is 32 kasi gusto ko ng agility in corners kasi akit nga tayo, di ba? So akit ako, sarap ng takbo, sarap ng grip. And nitong nakaraang linggo lang, September 10, umakyat ulit tayo. Hindi ko inaasahan na sobrang lamig sa taas, mahamog at medyo damp yung conditions ng daan. Siya ay moist, mamasa-masa. Na-arouse nun ang daan. Malibog nun ang daan kasi mamasa-masa, moist ng kaunti. So it's damp and it's cold. So hindi ko inasahan yun. At meron akong naramdaman kaiba. Naramdaman ko na with the same tire pressures, 36 front, 32 rear, nung umakyat ako, naramdaman ko na parang playful, parang malaro yung grip. I was constantly looking for grip. I was constantly controlling the bike to get in line, lalo sa mid-corner and then papunta sa corner exit. I was just looking for grip. Same speed. Okay, kung ano yung speed ko nung nakaraang akyat ko, dito sa akyat ko nung September 10, it's the same pacing, same lines na kinukuha ko. But the grip is different. So, as usual, nag-consult ako kay Dave mo. Sabi ko, Dave, ito yung nangyari. I went out, blah, 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 ganyan. So, ang sagot sa akin ni Dave is, well, number one, it's the temperature. So, malamig ang daan, malamig ang kapaligiran, at malamig ang gulong. So, yung temperature nakaka-apekto yun sa grip kasi yung grip nanggagaling siya sa friction and yung friction, it generates heat. Or, it's the heat that's building up, that's giving the tires its best grip. Basta halo-halo na. Ayoko nang maging technical sa video na to, but it's all about temperature. So, hindi maabot ng gulong yung hot enough temperature to give me the grip na naramdaman ko dun sa previous kong akyat. Kasi nga, damp yung daan, cold yung weather, and then of course, malamig din yung gulong. Even with the same pacing. Nung nagtanong ako sa mga local riders at saka sa mga napapanood ko sa ibang mga vloggers, may mga nagbabanggit na sabi nila pag daw ganun, babaan lang daw ang pressure ng gulong, ibaba daw, bawasan daw para daw mas lumaki yung contact patch, which is true. Kapag binawasan mo ang pressure ng isang gulong, lumalaki yung kanyang contact patch, pero nasa-sacrifice yung agility, nasa-sacrifice yung stability ng carcass ng gulong, yung profile ng gulong, nasa-sacrifice yung grip. Actually, dahil nagfe-flex masyado yung sidewall at saka yung mismong carcass ng gulong. So, merong benefit ng bigger contact patch, pero in terms of agility, changing directions, flickability ng motor, meron siyang disadvantages. So, hindi ko yun ginagawa ever since na natuto ako kay Dave. Ang sabi actually ni Dave is, I should increase the tire pressure. Pero, syempre, depende pa rin yun sa gulong, sa construction ng gulong. Alam niya na ganito yung gulong na ginagamit ko. Ito yung isa sa mga explanation niya. Ang explanation niya is, with lower tire pressures, what's happening is, okay, pasensya na, may intermission lang kasi abangan ko daw yung delivery ng lunch ng aking mga
ng aking mga Junakis. Nandito ngayon si Commander, work on site, at yung dalawa kong anak online din sila. Anyway, but going back to the topic, ang sabi sa akin ni Dave Moss is I should increase pressure by 2 psi. Ang nangyayari daw pala, depende sa gulong ha. Kapag mababa masyado yung tire pressure, nagko-compress o nagko-collapse yung carcass ng gulong, yung profile ng gulong. Itong mga sipes o yung thread ng gulong, sumasarado kasi nako-compress siya pag masyadong malambot. Patalastas ulit. Anyway, so sabi niya is kapag masyadong mababa ang tire pressure, sumasarado actually yung mga thread, saka yung mga sipes, sumasarado yan. So, ang nangyayari, nako-compromise yung tinatawag na water evacuation. Hindi na i-evacuate yung tubig dahil sumasarado yung mga mag-i-evacuate sa tubig. Kasi yan ang silbi. Yan ang silbi nitong mga sipes na to. Tsaka yung thread ng gulong. I-evacuate yung tubig. Now, let me give you an example. Kung nakakita na ba kayo ng... Okay, patalastas na naman. Let's get back to the topic. Ay nako, mga delivery. Okay, so kung nakakita na kayo ng mga motorcycle, wait lang ha. Kung nakakita na kayo ng racing rain tires, ang sipes ng mga yun at saka yung kanyang thread, sunod-sunod yun, no? Punong-puno yun ng talagang parang ginilit na isda. Sunod-sunod yun. Dikit-dikit yung mga sipes. No? That's for water evacuation. Okay. So, kapag masyadong malambot yung pressure, ang sabi ni Davis, sumasarado yung mga sipes. Kapag masyadong malambot yung tire pressure. So, meron siyang point of diminishing returns. Kumbaga, yun. And, sabi niya, mas maganda na i-increase ko daw yung tire pressure by 2 psi. Cold. Ibig sabihin, before I start the ride, i-increase ko na yung pressure ng 2 psi. Para pagdating sa pupuntahan ko, pagdating sa corners, mainit na yung gulong, okay? At bukang-buka yung mga sipes at saka yung mga thread. At stable. Stable yung carcass. Hindi siya nag-flex kapag nag-change of directions. It will give me daw a better feeling of the grip. So ngayon ang iniisip ko, sana sa sunod kong akyat, mahamog uli at saka damp uli. Kasi ang gagawin ko, I will maintain the front na 36 PSI. Kasi yung front, hindi ako nakaramdam ng pagiging playful. Actually yung sa front, bala kong ibalik ng 34 PSI. Pero itong rear, gagawin ko ng 34. Pag umakyat uli ako ng damp yung conditions. So, pag umakyat uli ako, ang gagamitin kong tire pressures ay 34 front, 34 rear. Yun yung sinasuggest ko na best all-around tire pressure for everyday riding, for everything. So, sa tingin ko, kung magiging maganda yung results nung gagawin kong sunod na akyat kapag damp yung conditions, then 34, okay, 34 front, 34 rear is the best all-around tire pressure for everyday, for all-around riding. That proves my point. Okay. Anyway, so maisingit ko lang to. Meron pa naman akong yung tropa ng tropa ko na naka 10R. Okay. Maisingit ko lang to. Meron kasi ako napansin dito sa sipes, dito sa sa thread ng gulong ni Octavia. So this is the CS3 Adreno Sport. This is the factory stock tire ng 400NK. Nakaka 11,000 kilometers na, 3 years. It's still good, very good. Now, itong mga thread na to, so meron siyang leading edge, meron siyang trailing edge. Itong mga to ay may nangyayari dito during the ride. Nagdi-deform to. At meron siyang specific deformation na merong ibig sabihin. Si Dave Moss,
kaya niyang magbasa ng gulong. He can read tire wear and he will tell you kung ano yung kinakailangang baguhin sa setup ng gulong at saka sa setup ng suspension. Like for example, this one. Hindi ko alam kung makikita niyo sa camera. Hindi ko nababaguhin kasi nalalaglag yung camera ko. Phone ko to. So, ayaw ko mabasa. Yung kanyang leading edge, ito ay rounded. Pag pinakaramdaman ko, rounded. Parang upod. Parang mapurol na kutsilyo. Yan. Itong trailing edge ng thread, parang matalas na kutsilyo. It's sharp. Actually, meron siyang, yung deformation niya para siyang merong ganun-ganun. It's sharp. Edgy. Ang ibig sabihin nito, the rebound is fast. Ang alam ko, dito sa rebound adjusters ng shock ng motor ko, naka-maximum na ako sa slowest possible rebound. 1 click out. So, ang ibig sabihin lang nun, during my ride, dahil masyado na akong matagal sa ride, 3 oras yun, uminit na yung shock oil, to the point na naging manipis na yung shock oil, kaya kahit na naka-maximum slow rebound yung setup ng shock, bumilis na yung kanyang rebound rate kasi numipis na yung shock oil at ito yung nakuha kong tire wear. So, ang ibig sabihin niyan, either kailangan na ako magpalit ng shock oil sa mas makapal ng konti or kinakailangan kong ipabago yung valving ng rebound adjuster para mas may adjust ko pa yung rebound rate to a slower rate, or kung meron akong pera, bumili ako ng bagong shock na merong mas magandang adjusters at mas magandang spring rate, kasi dapat yung lahat tutugma, yung mga ingredients na yon, yung spring rate, yung damping rate, compression damping, rebound damping. Sa ibang mga high-tech na motor, meron pang slow compression, fast compression, slow rebound, fast rebound. So yun ang ibig sabihin nun. Sa simpleng pagtingin lamang ng isang uri ng tire wear. Meron pa, itong yung mga ulap-ulap na yan dito. This one, wala to dati nung makita ko. Nakuha ko lang to nitong huli kong akit, September 10. Kasi napansin ko, mas nilalaliman ko yung higa ko. Hindi ko alam kung bakit ko mas nilalaliman yung higa kung kailan madulas ang kalsada. Anyway, pero this tells me that naglalaro yung grip. Parang mga cloud formations, yung edge. Okay? So parang ito, sinasabi nito sa akin na nilalaro ko yung grip. Ibig sabihin, adjust ako ng adjust, or yung gulong mismo is nag-a-adjust dun sa grip, kaya siya parang mga cloud formation. Tapos meron din tong ibig sabihin in terms of tire pressure. Sabi nga ni Dave sa akin, i-increase ko daw ng 2 PSI. So ibig sabihin, at this point sa edge ng gulong na to, mukhang ito yung part na nagdi-deform yung carcass during the lean, kaya uneven, o hindi naman siya ganun ka cloudy, counting lang siya, so very minimal lang. So this is still acceptable. So this tells me, itong nakita natin dito sa thread, dito sa sipes, dito sa edge ng gulong, and yung pagkakasetup ng shock ng motor ko, this is actually telling me a lot of things about kung ano yung setup na kailangan ko or kung anong pwede kong gawin to make my ride a better ride. Riding with knowledge. Hindi ako nagmamatalino, raw 4 ako, at hindi rin ako nagmamagaling kasi I'm a new rider. Nakaka 11,000 kilometers pa lang ako. I only have 1 motorcycle. So sino ba naman ako, di ba? I am nobody and I have nothing. Pero I'm willing to learn, and I'm learning the proper setup. Yan ang pwede kong pagmalaki. Riding with knowledge, riding with proper knowledge. Nakaka-proud. Kasi yung natutunan ko kay Dave Moss, ito nakikita ko na nangyayari na siya. At tama siya. Based on my experience, tama lahat yung natutunan ko. Sarap sa pakiramdam ng ganun. Yung alam ko yung ginagawa ko, at meron ako natututunan sa mga ginagawa ko. That's a big deal for me. I'll see you on the road. I'll see you in another video. This is Mikey na. Ride. Ako'y nabubulol na. Kakain muna kami.
Have a good day everyone.